In times past, God spoke to our ancestors through the prophets. In these last days, He has spoken to us through His Son. All the ends of the earth have seen the saving power of God. Blessed, blissful, and prosperous 2026. Today is January 2. This is my first video. Why? January 1 was very special. Siyempre, we celebrated the mothership of Mary kahapon. Pero kahapon din ang last night ng wake ni Tito Wek. So parang sabi ko, what a way to celebrate the new year doon sa funeral parlor. Pero ganun talaga. And so today is a special day because we celebrate 2026. We celebrate the gift of life, yung another year of hope, another year of life. We celebrate the gift of love, the gift of life, and the gift of our faith. Sa Ebanghelyo ngayon, tinanong si John, "Who are you?" Ang unang bagay na naramdaman ko sa pagtatanong na to is, he admitted and did not deny it. I am not the Christ. So, hinahanap po nila si Kristo. Tinatanong, bakit hindi ka pala si Kristo? Why do you baptize? Sabi niya, I only baptize with water. Pero hindi ako yung Kristo na iniintay ng lahat. And so, yung gift na nakuha natin nung Kapaskuhan, yung gift ni Jesus Christ, kung saan ibinigay ng Diyos ang kanyang anak, yung Diyos naging tao upang tayo ay magkaroon ng pag-asa na maging banal. Yun yung connection natin, and si Mama Mary ang naging vessel ng ating Panginoong Hesukristo. Otherwise, kung walang pumayag, kung hindi siya umoo, sana walang walang vessel. Pero Mama Mary was prepared to be the vessel of anak ng Diyos. And so, yung pananampalataya natin, yung Catholicism, talagang mahirap maunawaan, mahirap maintindihan. Pero kung tayo ay willing pag-aralan, tayo ay willing na malaman kung ano ba talaga ang nasasaad nito, napakaganda. Ang isang realization ko sa 2025 is mas marami pa pala na hindi ko pa nalalaman, mas marami pa palang gusto kong matuklasan sa aking pananampalataya. And so, we are looking forward to a better year with the Lord. Nawa ang lahat ng mga tao ay ganun din. Isa pang bagay na napagnilayan ko kasi nagpa-check up kami ni June nitong December. And so we found out na merong threat ng stroke or heart attack sa kanya dahil mataas ang lahat, outstanding ang lahat. Hindi ko alam na napadalas pala ang burger niya, ang french fries niya, at coke float pa. Napadalas ang pag-iintay niya sa akin sa pagsundo sa akin. Ay, naku. So, tandaan natin na yung mga bagay na yan na hindi natin dapat kinakain, so pinagbawalan siya ng doktor sa mga fried, at sinabi sa kanya, mabuti na lang at naagapan natin. Otherwise, baka magugulat na lang kayo. Kasi 'di ba sa amin dalawa, normally ako yung may sakit. Ako nga yung nag-angiogram. Ako nga yung nag-mild stroke na. Pero siya itong napakatataas ng mga values. Anong sinasabi? Kailangan mag-ingat. Kailangan priority ang health. At kailangan watchful tayo sa ating kinakain. So, we are being reminded not only to be watchful sa ating pananampalataya upang mas mapalalim pa natin ang ating pananampalataya, dapat watchful din tayo sa ating diet. May nag-message niya sa akin, just to remind you, today is the first day of your diet. Maraming salamat.
At merong nagsabi sa kanya, alam ko nagpapatawa siya, pero yun ang mensahe para sa akin. Kailangan I should be reminded about the food intake, about what we eat. Kasi diyan magma-manifest. 'Di ba? Hindi ko naman alam na napadala ang burger niya double patty pa daw at french fries. Hindi ko yun alam. Pero lumabas sa dugo. Kaya wala talagang lihim na hindi nabubunyag. Tandaan natin, yung Diyos binibigyan tayo ng pagkakataon upang magbago. Binibigyan tayo ng pagkakataon upang i-redeem yung mga bagay na pwedeng nagkamali tayo dati, pero ngayon, gusto na natin magbago. Yung mga bagay na hindi natin gustong ginagawa, pero bakit natin ginagawa? Ay, napakadami yata nun. Lord, give us the grace to correct our wrongdoings. Give us the grace to do good, yung mga bagay na makakapagpalalim ng aming pananampalataya at makapagpapabuti sa amin as individuals. May 2026 be a better year for all of us. Manalangin tayo, Panginoon. We are sorry for our sins, either of commission or omission. We pray for healing. Healing po ng mga taong nakikidasal sa atin right here, right now. Healing ng mga taong nanghihingi ng prayers. Healing po naming lahat because all of us need healing. Lalo na po si June na ngayon binabantayan ko pati kinakain niya. Healing ng mga taong akala nila wala silang karamdaman. Pero dahil sa pagbubulag-bulagan nila, pagbibingi-bingihan, sila rin po ay may karamdaman. Lord Jesus, please be with us always and in all ways and allow your presence in our lives to manifest. Ikaw po ang kailangan namin, Panginoon, sa lahat ng oras ng aming buhay. All this we pray in your mighty name through the intercession of our Blessed Mama Mary. Amen. Like St. John, maging totoo tayo. Let us not deny the truth because whatever happens, like Tito June, the truth will always come out. It will set us free. Amen.